Yarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Ay, teka muna. May lilinawin lang tayo sa LTO yung tungkol sa paggamit, yung mga second-hand vehicle. Di ba, nagbebenta kayo? Ako, nagbebenta rin kami siya ng sasakyan kapag luma na para palitan ng bago. Para yung pinagbilang ko, yun ang aking ibabayad naman. O pan-down, di ba? Eh, yung transfer registration, may multa na pala. Oh, magmumulta ka. 40K. Yes! 40,000 pesos. Ay, alamin na lang natin kay Attorney Greg Pua Jr., Executive Director ng Land Transportation Office, LTO. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig po sa inyo. Magandang umaga po. Tama ba yung 40,000 ang magiging multa, ipe-penalize ang nagbenta ng sasakyan na hindi na i-transfer sa kanyang pangalan, ganun ba? Hindi naman po automatic yung 40,000 Okay, po, kabayan. okay. Ito pong ating Administrative Order number 46, 2024-46, meron pong dalawang dapat gawin po. Okay. Isa po, yung pong nagbenta ng sasakyan, kailangan pong report yung bentahan po sa amin sa LTO, Yung 5 araw days po from after. the notarial date or actual turnover of the unit. Okay. Ang pangalawa po is on the part naman po ng buyer is to cause the transfer of the vehicle, subject of the deed of sale po, within 20 working days from Sinong gagawa nun? si buyer po. Si buyer na, hindi yung seller. Kabayan. Yes po. So si buyer ang gagawa nun na may transfer sa pangalan niya. Opo, kabayan, kasi po nasa kanya na po yung Sasakyan. Opo. Okay. At pag hindi niya nagawa yon, Kapag po hindi po nakapag-report po ang seller po, kabayan, ito po yung merong penalty na 20,000. 20. Ay, ano yung Opo. 40K? Yun po ay kapag hindi po nagawa yung reporting at yung pag-transfer po as required administrative order, doon po, 40K total po, 20K po sa non-reporting, 20K po sa non-transfer. Kaya po Ayun. na 40K, kabayan. Sino magbabayad nun? Sa non-reporting po, it is the obligation po of the seller Seller, okay. to report. So doon po yung 20K. Yung sa transfer naman po, obligation of the buyer. Buyer. So doon naman po yung 20K. Okay. In writing ho ito pag nag-report. Opo, kabayan, pwede pong ibigay po sa amin yung kopya ng deed of sale. Okay. Kahit po, yun lang, ibigay po sa amin or through online submission sa available email address po ng LTO para po ilagay na po sa record namin na ito pong sasakyan ay ibinenta na po ni Kabayan Noli de Castro Yun. kaya kung kanino man po. Opo, ayun, may mga requirements pa pala sa transfer of ownership. Ano po? Opo, yun naman po, yung usual po na requirement po ng transfer of ownership, which is the ORCR, yung deed of sale, yung HPG clearance, tapos yung ID po nung nagbenta at pinagbentahan. Okay. Tsaka yung deed of sale, di ba ang una? Opo, kabayan. Okay. So, yun ang malinaw doon. Iyan ba ay bago o pinapaalalahanan lang natin? Nirenew lang natin? Ito po ay saklaw po ng Administrative Order 2024-46. Pero hindi ito po kinopya po namin yung requirement po ng una po, yung 5 days reporting po is na nakasaad po sa Motorcycle Crime Prevention Act. While it is applicable to motorcycle, in-apply na rin po natin by virtue of this administrative order sa mga motor vehicle naman po. Tapos yung 20 working days naman po ay atin pong kinuha po naman sa new anti-carnapping law sa 20 working days po within which to transfer the vehicle subject of a sale. Oo. Ay kasi ma-alarma kayo dahil baka mamaya anong alarm na ibibigay natin diyan? Baka karnap or what?
Hindi naman po, naka-alarm lang po na naka-alarm because violation po nitong Yeah. subject of the sale. Oo. Para lang po pag nagrehistro yung buyer, Oo. malaman po na dapat na po niyang i-transfer sa pangalan niya dahil Yeah, oo. para po ito sa proteksyon ng mga nagbenta na ng sasakyan na pwede pong maging liable in case na maging subject Correct. of accident po Opo, yung tama. sasakyan po. Opo, okay, malinaw na yan. Okay, isa pa ho yung suspension ng registration ng light e-vehicles. Tama ho ba? Opo. Yes po. Ano ito, yung mga e-bikes, tama? Opo, mga light electric vehicles po. Ito po, kabayan, meron po kasing mga light electric vehicles na pinupull out po sa ibang bansa due to safety issue. So, we want to look into that po at makita po ano po yung standard na dapat pong makita sa mga light electric vehicles para po maisama po namin sa aming standard or requirement once na i-register na po i-register na po ang mga light electric vehicles po. Pero nakikita ko sa daan, puro walang plaka nga eh. So, obviously, hindi sila rehistrado. At ang nakakatakot po dyan, pati yung nagdadrive, may mga bata, parang mga bata pa, teenager. So, obviously, baka wala rin lisensya yon. Opo, kabayan, yun nga po yung ating din na naobserbahan. Kapag ito po ay naibalik na po natin yung ating issuance na minamandato ang pagpaparehistro, nakasaad po kasi doon na dapat po yung nagmamaneho ay meron pong driver's license po, kabayan. Okay. Oo. At saka itong mga e-bike, e-vehicles na ito, parang yung body nila, ano lang, hard plastic or what? Opo. Kaya po, yun din po. Yan amin pong titignan po once na ma-finalize po natin yung standard na dapat pong nandoon sa isang light electric vehicles bago po natin to payagan i-rehistro po. Dumadaan sila sa mga pangunahing daan. Opo, marami nga po, kabayan. Yun nga, Tandang Sora lang, haba-haba. Pero ang alam ko po, itong mga e-vehicle na ginagamit dyan sa Tandang Sora ay bigay mismo ng local government ng Quezon City. O baka po, hindi ko po kabisado yung Hindi pa, okay. nandun kabayan. Pero sana tingnan din ho natin yon. Dahil napakarami ho Opo, kabayan. noon